Hey yo, what's up mga katunay? Siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, siyempre, meron tayong mga tatalakaying balita ngayon mga katunay. Talagang masyadong mainit na mainit, no? Alam naman natin na nagpalit na ng liderato sa Senado. At siyempre, ang bagong Senate President ngayon ay si Senator Alan Peter Cayetano, ang bagong new tuloy. Ang bagong Senate President, kaya palakpakan ulit natin. Ayan, syempre, congrats. At ito na, baka magbago na ang sitwasyon ngayon dyan sa Senado. Ayan, mas maganda siguro, ma-open na yung mga dapat ma-open, ma-imbestigahan yung mga dapat ma-imbestigahan. Pero ito, may tatlo tayong pag-uusapan, mga katunay. Gaya pa rin ng dati. Ito yung una. Ito si Senator Amy, no? Nagsalita, no? Sabi ni Senator Amy, si Trillanes na ba ang bagong sheriff ng ICC? Yan, tatalakayin natin yan mga katunay, ha? Siyempre, ilalabas natin yung video yan. At ito pa yung pangalawa. Ayan, si Representative Leviste. Diba? Nagsalita, huwag idamay ang pondo ng mga nag-no sa VP Sara impeachment. Ayan, nagsalita siya. Siyempre, nagkabotohan Nagkabotohan na ngayon dyan sa Kamara at nanaig pa rin ang mga nag-yes. Diba? Ngayon, yung mga nag-yes na yan, abangan natin ang susunod na kabanata. Pag-uusapan din natin yan, ha? At ito yung pangatlong pag-uusapan pa natin, mga katunay. Napakainit talaga ng mga balita ngayon. Ito yung isa, si Senator Cayetano, no? Kaya pinaliwanag niya rito, nakita nyo ang dahilan kung bakit hindi pumapasok si Senator Bato. No, parang pinaliwanag dito kung bakit hindi pumapasok sa Senado si Senator Bato. At nakita nga natin kanina, no, tatalakayin din natin sa mga ibang video natin yung ginawa kay Senator Bato, no, diyan sa Senado kasama si Ginoong Trillanes. Ang bago sheriff ng ICC. Ayan, so wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng mga video na bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Dinatasan, hindi ko maintindihan ang papel ng NBI. Higit sa lahat, bakit pinapagayway ni Senator Trillanes? Siya na ba yung sheriff ng ICC? Hindi ko mag-gets Emotional ba si Senator Bato? Emotional na iyak? Or ano po yung... iyakin naman talaga si Senator Bato mula sa pool. Umiyak na. Lahat sila kasi nagkita-kita sila ng staff niya, pati yung... Kayo ma'am, how are you feeling? Sa nangyari na kanina. Now that... Medyo parang pagod si Senator. The tables have turned. It's a long day. Napakahaba ng araw. And I think tuloy-tuloy ito. Sure ako na hindi pa ito ang katapusan kasi medyo madugo na ang nangyari. At saka, ito pa nga, andyan, umang pa yung impeachment. So, matutulog muna ako kasi hirong-hirong na ako. Thank you, ma'am. Salamat po. Ayan, syempre, courtesy itong video na to sa SMNI, no? Syempre, credit sa SMNI, ang isa sa mga talagang nagbabalita ng legit sa atin, mga katunay. At ito, syempre, di ba, sabi nga ni Senator Amy, na ganyan marami pang mga haharapin. Masyadong naging madugo ang naging araw ngayon. At eto nga, nakita natin, no, si Trillanes nga kanina is talagang hawak-hawak niya yung warrant of arrest, no, ng ICC. Para sa akin kasi, no, ang tinatanong ko dyan, ano ang karapatan ni Trillanes na mag-serve ng warrant of arrest sa isang senador? Diba? Wala na siyang karapatan dahil ordinaryong tao na lang siya. Ordinaryong Pilipino na lang siya. Wala na siya sa katungkulan para mag-serve ng warrant. So, ang pinagmamayabang kasi ni Trillanes dito, mga katunay, ang pinagmamayabang niya talaga is yung sinabi ni Senator Bato na kapag huhulihin niyo ko kung ikaw magsaserve ng warrant, sumama ka pa. Diba? Sumama ka pa. Pusasan mo ko, parang. Senator Bato naman kasi, nagsalita pa ng ganun, nag-trigger tuloy kay Trillanes. Lumakas tuloy yung loob. Pero sa totoo lang, mali ang gawi ni Trillanes. Mali siya sa puntong yun.
Dahil uulitin ko, wala siyang karapatang mag-serve o magwagayway ng warrant of arrest kay Senator Bato. Kahit nga pusasan si Senator Bato, wala siyang karapatan dahil ordinaryong tao na lang siya. Wala na siya sa katungkulan. 'Di ba? Hindi naman siya siguro sheriff ng ICC. Ngayon, kung talagang totoo yung sinasabi ni Senator Amy na sheriff siya ng ICC, di wow. Diba? Sa totoo lang kasi, mga katunay ha, ako napapansin ko, pasensya na sa sasabihin ko. Mas gumugulo ang senaryo talaga kapag ito si Trillanes lumalabas. Parang siya yung nagpapagulo dito sa Pilipinas, mga katunay. Sa totoo lang. Halata kasi kay Trillanes, no? Halata sa kanya na personal lahat ng ginagawa niya. Personal na atake lahat ng ginagawa niya. 'Di ba? Lahat ng may mga atraso sa kanya, lalong-lalo na kung ikaw ay nasa tabi ng mga Duterte, is talagang mainit ka talaga sa kanya. Ganon siya. 'Di ba? Sa dami naman kasi ng problema ng bansa Kita mo naman, Duterte lang ang pinagbabalingan niya ng pansin. Pero sa dami ng problema ng bansa, hindi niya pinapansin. 'Di ba? Pero ito sa puntong to, uulitin ko, walang karapatan si Trillanes na maghain ng warrant of arrest kay Senator Bato. Ngayon, kung sinasabing sumama lang siya. Hindi yung para ipagyabang niya o ibandera niya yung warrant of arrest kay Bato. 'Di ba? Mali yun. Hindi niya pa pwedeng iserve yun. 'Di ba? At ito pa yung pangalawang pag-uusapan natin, mga katunay. Ito yung tungkol kay Congressman Leviste. Ayan Sanang parusahan ang 63 miyembro ng Kongreso na hindi bumoto para sa impeachment. Yun. Mr. Speaker, tinawagan po ako ng nanay ko at sinabihan ako na huwag mang-away. Kaya ang aking manifestation ngayong hapon ay para lang sabihin na huwag sanang parusahan ang 63 miyembro ng Kongreso na hindi bumoto para sa impeachment. Ito po ay para sa kapakanan ng mga constituents, mga distrito at sektor ng ating mga kasamahan. At sana, dahil malambot ang puso ng liderato ng Kongreso at ng gobyerno, huwag natin idamay ang mga nanay na nangangailangan ng pang-tuition sa kanilang mga anak, ang mga lola, ang mga lolo na nangangailangan ng medical assistance, ang mga magsasaka na nangangailangan ng mga farm-to-market roads dahil lamang sa boto ng kinatawan ng iilang mga distrito. Para sa aking mga kasamahan dito na hindi bumoto para sa impeachment, sana i-monitor natin na lahat ng mga naibigay sa budget na alokasyon para sa ating mga distrito ay darating at hindi ide-delay ang release dahil lamang sa ating mga boto. At para sa lahat ng mga nanonood na personally ay pabor sa impeachment, sana pwede nyo ding iparating sa liderato ng Kongreso at ng ating pamahalaan na kahit kayo ay pabor sa impeachment, hindi dapat idamay ang mga mamamayan sa boto ng bawat isa. Maraming salamat po. Ayan, nagsalita si Leviste na wag idamay yung mga hindi bumoto, yung mga nag-no sa impeachment ni VP Sara. Ang tanong dyan, syempre, sa mga sinasabi ni Leviste na yan, ang tanong, kung merong konsensya yung mga yun. Kasi sa totoo lang talaga, nabalitaan din natin yan, na kapag ikaw ay hindi pumirma o hindi ka pumayag sa impeachment ni VP Sara, is mawawalan ka ng pondo. No? Mawawalan ng pondo yung distrito mo. No? Pero sa totoo lang, isa din sa mga maling pamamaraan yan. Kung baga, parang parang pamba-blackmail yan. 'Di ba? Although, ayan, is nanalo ang mga nag-yes, no? Di marami na silang pondo ngayon. Meron din naman kasing mga nag-yes na na dating napapanood natin na akala natin may dignidad. Akala natin may prinsipyo. 'Di ba? Kung magsasalita, kung magngangayak, 'di ba? Akala mo may prinsipyo na pinaglalaban talaga, 'di ba? May mga binubulgar pa na ganito, pero bandang huli nag-yes din sa impeachment ni VP Sara. yun ang masakit na katotohanan. Akala natin bida, ganun pala, palabas lang yun.
Pero ako bumibilib ako dito sa mga congressman, although kahit konti lang sila na nag-no sa impeachment ni VP Sara, is talagang bumilib ako sa kanila kasi dito pinakita nila na meron silang prinsipyo at dapat silang palakpakan. Dapat talaga silang makakuha ng respeto at tama naman ang sinabi ni Leviste na huwag idamay ang mga mamamayan. Kasi kung yung mga nag-no na yan ay tatanggalan nila ng budget o ng pondo doon sa mga distrito na hinahawakan nila, kawawa yung mga mamamayan na nasasakupan nila. 'Di ba? Kasi wag na natin tignan dito yung mga bumoto ay yung mga hindi bumoto. Halimbawa si Leviste hindi bumoto. Kung hindi mo bibigyan si Leviste, parang wala kang konsensya sa mga taong nasasakupan ni Leviste. 'Di ba? Kaya wag mo na lang siyang tignan. Siguro kung may konsensya kang tignan mo yung mga taong nasasakupan ni Leviste. Kaya dito sinasabi ni Leviste, yung mga pumirma, yung mga hindi pumirma, yung mga hindi pumirma, yung mga nag-no, huwag idamay yung mga inosenteng mamamayan na walang kinalaman dito. 'Di ba? Yung mga walang kinalaman, yung mga nasasakupan nila. Kasi kung tatalab yan ng ginagawa nila, natatanggalin nila ng pondo, ang maaapektuhan dyan, hindi naman yung mga senador na yan na hindi bumoto, yung mga nag-no, hindi naman sila kundi yung mga nasasakupan nila. 'Di ba? Kaya sana maging makatao naman kahit papaano ang Kongreso. 'Di ba? Na huwag idamay ang mga tao na nasasakupan ng mga nag-no. Yun. Ito pa isa. Nangyari man sa bisita natin, sa senador, sa media. So that's my primary concern right now. It's just to make it very clear. We're here to work with everyone. Work with the NBI, work with the Office of the President, work with the House, work with everyone. No? And we will follow the Constitution and the laws. Pero nakita niyo yung video, hindi mo pwede just because they think they have a valid warrant which is not issued by a Philippine court, ay pwede na silang makipaghabulan sa premises na there. Now, the senators are bringing up to me then that there are heavily armed NBI agents in front of the Senate na may mahahapang barel. It's not, I'm sure hindi ganun ang intention nila. Pero hindi magandang, the world is in crisis. Let's show naman na despite political differences, despite the fact na they would rather have a different majority here, we can coordinate well. But at least, lalo sa inyo, no? Nakita niyo na ngayon kung bakit hindi pumapasok si Senator Bato. Ayan, sinagot ni Senator Alan kung bakit hindi pumapasok si Senator Bato. Dahil nga dyan, sa mga banta na ganyan at nangyari na nga, diba? Pinag-usapan natin kagabi yan na sinabi nga namin ni General Macanas na wag nang pumasok, wag nang pumunta si Senator Bato dyan. Pero syempre, hindi rin naman mapigilan ang suporta ni Senator Bato, lalong-lalo na dyan sa Senado. Syempre, gusto niya maglingkod sa tao Ayaw niya naman sigurong sumweldo na hindi siya pumapasok. Gusto niya ipakita sa taong bayan na eto ko, pupunta ako rito. Kaso nga lang medyo hindi maganda yung nangyari dahil nagkaroon nga naman ng habulan dyan sa premises ng Senado. Diba? Talagang nakita natin yung video na yon. Talagang si Senator Bato talagang napatakbo ng matindi. So etong nangyari na to parang uulitin na naman yung nangyari kay PRRD. No, ang pinagkaiba lang dito, wala si Torre. No, ang pumapel dito ay si Trillanes. 'Di ba? Kumbaga ang ginagamit nila talaga ngayon is yung ICC. Yan ang ginagamit nilang pandurog sa mga taong nasa tabi ng mga Duterte. Yan ang ginagamit nila para mabawasan, para talagang hindi makagalaw ang mga Duterte, yung ICC na yan. 'Di ba? Pero sa akin 'di ba dapat is pinapadaan niyo muna, no, sa korte dito sa atin sa Pilipinas bago sila gumawa ng hakbang na ganyan. Bakit ang ibang bansa ang nagdedesisyon kung sino yung dapat damputin dito? Ano bang kinalaman ng ICC dito sa atin? Unang-una, wala naman na silang jurisdiction dito sa atin. Wala na silang karapatan na manghuli dito sa atin sa Pilipinas. 'Di ba? Lalong-lalo na yung mga lingkod bayan. Kay PRRD nga, illegal yang pagkakakuha kay PRRD. Tapos ngayon, uulitin na naman natin. 'Di ba? Parang nasarapan naman kayo.
Nagawa nyo kay PRRD na dalin sa ICC si PRRD. Ngayon, uulitin nyo naman kay Bato. 'Di ba? Hindi dapat gano'n. Oh, walang kinalaman o hindi dapat nang hihimasok ang ICC sa atin. Ngayon, kung merong kasalanan si Senator Bato, 'di ba? Kung meron siyang kasalanan sa taong bayan o sa mga ginawa niya nung panahon ng war on drugs, dito dapat siya litisin sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. 'Di ba? Bakit sa ibang bansa? Bakit ICC? Bakit warrant of arrest ng ICC ang dala ninyo? Ano ba tayo? Tuta na ba tayo ng ICC? Tuta na ba tayo ng ibang bansa? Hinihimod na ba natin yung mga puwet nila? 'Di ba? Ano nang nangyayari ngayon sa Pilipinas? Oh, 'di ba? Kaya tayo nagpapasalamat tayo na mayroong katulad ngayon na ni Senator Alan Cayetano, ni Senate President Alan Cayetano, na ganyan, nagpaliwanag. At syempre, alam natin tayo, natutuwa tayo, alam natin na magkakaroon ng direksyon etong Senado uli. Yun ang hinihintay natin. Kaya, congrats Senator Alan Peter Cayetano, the new Senate President. Ayan, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out.